malaking dagok din yun sa simbahan. No? Kasi bilang sa amin mga kabataan din, isa siyang halimbawa Malaki siyang halimbawa sa amin na siya yung aming sinusundan, no? Since he is a vicar of Christ. Nakakapanghinayang na, kumbaga tatawagin na lang natin na pinalagpas muna ng Santo Papa yung Holy Week para lang bago natin siya tandaan ulit. Parang mas unahin natin ang Panginoon bago yung iba. Ramdam na ramdam ang lungkot ng mga Pinoy dahil sa pagpanaw ng Santo Papa. Napakalapit kasi sa puso ng mga Pilipino ang nakilalang si Lolo Kiko. Ang pakiramdam pa ng iba na wala ng ama na ulila ng tinaguriang Pope para sa masa. Magandang gabi, ako pong si Pinky Webb. Simulcast tayo sa DWAR, Abante Radyo at 94.7 Mellow PFM. At ako naman si Corina Sanchez Rojas. Mapapanood din tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74 at Sky Cable Channel 33. Simulan na natin ang agenda. Mga Katoliko sa buong mundo nagluluksa sa pagpanaw ni Pope Francis. Sanhi ng kanyang pagkamatay, alamin. National artist at superstar Nora Honor binigyan ng state funeral bago ihatid sa kanyang huling hantungan sa libingan ng mga bayani. April 22, idineklarang Day of National Mourning. Isa pang showbiz icon, Haji Alejandro, pumanaw na sa edad na 70. VP Sara tiwalang lulusot sa impeachment. Congresswoman Camille Villar pinagpapaliwanag ng COMELEC dahil sa umano'y vote buying. Pasig Congressional Bet Ian Sia pinasasagot na rin sa disqualification case laban sa kanya. Mga high-tech missile system ng Amerika ibinida sa balikatan exercises kasama ang Pilipinas at China umalma. At mahigit isang buwan matapos pasarahin ng DENR, kumusta na ang operasyon ng Masungi Geo Reserve? Alamin sa aming special report. Stroke at heart failure ang sanhi ng pagkamatay ni Pope Francis. Nakoma rin siya bago bawian ng buhay ayon sa Vatican. Nagluluksa pa rin ang mga Katoliko sa buong mundo, lalo na rito sa Pilipinas, kung saan kilala ang Santo Papa bilang si Lolo Kiko. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. Nabihag ni Pope Francis ang puso ng mga Pilipino. Kinilala bilang Lolo Kiko at kanyang mga mensahe naging source of healing, hope and reflection na ipinakita ng mga dumagsa para makita siya dito sa Maynila noong 2015. Maging sa Tacloban City nang sadyain niya ang mga Yolanda survivor. Sinabi niya sa kanyang misa roon na makita daw niya mula sa Roma ang sinapit ng mga biktima, naramdaman niyang kailangan niyang pumunta. Sa kanya ring misa sa Manila Cathedral noon, tumatak ang kanyang sinabi na ang paglilingkod sa simbahan ay dahil sa pag-ibig. At hinihikayat niya ang mga Catholic faithful na maging ambassadors for Christ. Bilang tradisyon ng mga dumadalaw na Santo Papa, nakipagkita rin si Pope Francis sa mga kabataan na nagtagpo-tagpo sa Pontifical and Royal University of Santo Tomas. Inalala siya ng UST sa kanyang gospel na may values of mercy, humility and inclusivity. Makalipas ng isang dekada, nagluluksa ang bansa sa pagpanaw ng Santo Papa. Si Pangulong Bongbong Marcos tinawag na best pope in his lifetime si Pope Francis. Dagdag ng Pangulo, tinuruan tayo ni Pope na maging mabuting Kristiyano at magpakita ng kabutihan at pag-aaruga sa isa't isa. Inalala din si Lolo Kiko ng mga kabataang naantig niya ang mga puso.
malaking dagok din yun sa simbahan. No? Kasi bilang sa amin mga kabataan din, isa siyang halimbawa eh. Malaki siyang halimbawa sa amin na siya yung aming sinusundan, no? Since he is a vicar of Christ. Para sa akin po, parang na-serve naman niya po yung purpose na bilang Pope. I think naging magaling naman po siya sa trabaho niya bilang parang leader ng nating mga Katoliko. Maging ang singer na si Darren Espanto, may unforgettable moment din with Pope Francis noong 2015. Bilang pagpupugay at pagmamahal, ang mga simbahang Katoliko sa buong bansa ay nagpatunog ng kampana matapos malaman ang malungkot na balita ng pagpanaw ng mahal na Santo Papa. Nag-alay din ang banal na misa kanina sa Manila Cathedral. 80% ng Philippine population ay Roman Catholic, kaya naman tinawag ang Pilipinas na Catholic stronghold in Asia. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Tulad ni PBBM, ikinalungkot din ni VP Sara ang pagpanaw ni Pope Francis. May kanya-kanyang pagpupugay din ng ilang mga mambabatas at mga simbahan sa bansa. Yan ang agenda report ni Zandro Ochona live mula po sa St. Peter's Parish sa Quezon City. Zandro. Pinky, dito sa St. Peter Parish, isang larawan ni Pope Francis ang inilagay malapit sa altar. Iba't ibang paraan din ang ipinakita ng mga simbahan sa pagpanaw ng Santo Papa. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell. Isang banal na misa ang idinaos sa Manila Cathedral kaninang umaga ngayong Easter Monday. Bukod sa selebrasyon ng muling pagkabuhay ng Panginoon, ito ay iniaalay para sa pagpanaw ni Pope Francis, ang pinakamataas na leader ng simbahang Katolika. It is also with profound grief that we now gather to pray for our beloved Holy Father, Pope Francis, our dear Lolo Kiko, who has passed from this world to return to the house of the Father. We come together with hope too, as our dear Pope Francis shares in the peace and fullness of life the gifts of the risen Lord. Ang Archdiocese ng Palo naglabas din ng pahayag. Nanawagan si Archbishop John Du ng panalangin para sa Pope. Binigyang diin din niya ang iniwang alaala ng Santo Papa sa pagbisita nito matapos ang pananalasa ng bagyong Yolanda, kung saan maraming namatay sa Leyte. Sinariwa din ni Tingog Party List Representative Jude Asidre ang pagbisita ni Pope Francis sa Tacloban. He was there when our region was recovering from Typhoon Yolanda, when we were at our lowest. He was there to really assure us that we were not alone and that he is there for us. Sabi nga niya, a little bit too late, but he's there. I'm here. Alala ko pa yung sermon niya nung misa niya sa tarmac ng Tacloban. And all these images, all these memories keep coming back to me since we've learned of his passing. So while we mourn, while we are sad by his passing, no, at the same time we are also grateful, and we want to express that gratitude to him for being not just a pope but really a father to many of us Filipinos, especially in Eastern Visayas. Pakiramdam nila sa Tacloban na walan sila ng ama o ng lolo na hindi ininda ang panibagong bagyo, makiramay lang sa mga nasawi dahil sa Yolanda. Kasi hindi namin kailanman makakalimutan na yung Papa sa Roma. Sino ba naman ang mag-iakala na ang Papa ay pupunta ng Tacloban, di ba? But there was this Pope who did not content himself by watching on TV or looking at the images. Pero siya mismo pumunta, siya mismo nakiramay, at timing pa nung pumunta siya, meron pang bagyo. Maski si Congressman Zia Adyong na isang Muslim na mangha sa pagkatao ng Santo Papa. We join the global community in expressing our sympathies to the passing of Pope Francis, kasi he's one of the leading voices in pushing for, number one is human rights. He's very active. Before he's becoming a pope, he was really active in interfaith dialogue. I believe he's very much
active in supportive of that, the avenue of creating a more humane and more tolerant world. And Islam is one of those religions that really pushes for that understanding and tolerance among the three major Abrahamic faiths. So, of course, we send and express our sympathies to the Church and to the entire Roman Catholic community. Si VP Sara Duterte may mensahe rin sa pagpanaw ni Pope Francis. We pray as we mourn the passing of His Holiness Pope Francis, the shepherd who taught us to be compassionate, forgiving, and merciful. In a world poisoned by social inequities, greed, hate, and wars, He led the Roman Catholics with humility, dedication, and faith as a disciple of God. Pati ang PNP nakikidalamhati. Bukod sa pakikiramay, isasabuhay din daw nila ang pagprotekta ng may pagmamahal sa lahat ng bigay ng Diyos sa kanilang paninilbihan sa mga Pilipino. Pinky, dito pa rin sa St. Peter Parish, isang misa ang iaalay para sa namayapang Santo Papa sa Huwebes, alas 7 ng umaga. Symbolic din ang kanilang paghahanda dito. We have a simple portrait of the Holy Father and 2 candles there in the sanctuary beside the altar. And these are simple things to remind people that the Holy Father has died and to remind people He is our Pope. I think it's also important and special for this church because it's St. Peter Parish, Shrine of Leaders. Our feast day is the chair of the St. Peter, the chair of St. Peter, ang luklukan ni San Pedro. And we take note of the fact that here, who is sitting on the chair of St. Peter? He was sitting on the chair of St. Peter, and that was Pope Francis. And now, he has departed from this world and gone up to heaven. Yan ang sitwasyon dito mula sa St. Peter Parish. Pinky? Maraming salamat, Sandro Ochoa, live mula sa St. Peter Parish sa Quezon City. Nag-uumapaw din ang pagpupugay para kay Pope Francis mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa Sabado ng umaga, nakatakda ang funeral ng Santo Papa. Yan ang agenda report ni Mai Rodriguez. Iba-iba man ang kanilang lahi at pananampalataya, iisa ang masasabi nila kay Pope Francis. He was the Pope for the poor. Mula sa mga ordinaryong tao hanggang sa mga makapangyarihan, bumuhos ang pagpugay sa Santo Papa. Ang mga world leader, pinuri siya dahil sa kanyang humility and compassion. Pope Francis was a messenger of hope, humility, and humanity. He was a transcendent voice for peace, human dignity, and social justice. He leaves behind a legacy of faith, service, and compassion for all, especially those on the margins of life or trapped by the horrors of conflict. Pope Francis was a man of faith for all faiths, working with people of all beliefs and backgrounds to light a path forward. Sa Estados Unidos, at half-staff ang lahat ng state and federal flags sa utos ni President Trump bilang pakikiramay sa pagpanaw ni Pope Francis. Minsan nang binatikos ng Santo Papa ang immigration policy ni Trump. He was a good man, worked hard, he loved the world, and it's an honor to do that. Stroke and irreversible heart failure ang ikinamatay ni Pope Francis ayon sa Vatican. Para sa agenda, Mai Rodriguez, Bilyonaryo News Channel. Senatorial candidate na si Camille Villar in hot water, namigay daw kasi siya ng pera sa isang kampanya sa Cavite. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimbag.
Pinagpapaliwanag ngayon ng COMELEC si senatorial candidate Camille Villar kung bakit hindi siya dapat i-disqualify sa eleksyon. Sa isang Facebook post kasi ng isang tumatakbong politiko sa Cavite, inilahad nito na namigay ng aniyay, dagdag na saya at sorpresa si Villar sa mahigit 2,000 residente ng Imus noong nangampanya siya rito. Ang laman ng mga litrato, appliances na may katabing tarpaulins. Ang nakalagay na logo, home appliance store na pagmamay-ari ng mga Villar. May isa pang litrato na yakap-yakap ng isang taga-suporta si Villar habang may hawak na pera. Ayon sa COMELEC Committee on Contrabigay, sinabi raw sa kanila ng isang anonymous source na namigay ng pera si Villar noong siya ay dumalo sa campaign sortie na ito. Kung mapatutunayan, lalabag ito sa anti-vote buying provisions ng komisyon. Si Villar ngayon ang kauna-unahang senatorial candidate na pinagpapaliwanag ng komisyon matapos ang sunod-sunod na pag-i-issue ng show cause orders sa mga lokal na kandidato. Doon sa activity na yun, ayon doon sa naisubmit na report sa Committee on Contrabigay, nagpapakita na isang activity tapos mayroong isang kandidato and at the same time, mayroong nabibigay nag-aabot ng pera, parang raffle. Matatanda ang lumabas kahapon ang endorsement ni Vice President Sara Duterte kay Villar. Kaakibat nito, kinumpirma rin ng alyansa para sa bagong Pilipinas na kasama pa rin si Villar sa kanilang campaign event bukas. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Marinamang itinanggi ni Representative Camille Villar ang vote-buying allegation. Paglilinaw ni Villar, nangyari ang sinasabing raffle event noong February 9, bago pa raw magsimula ang campaign period. Kumpiyansa rin ang Congresswoman na mapapawalang sala siya ng COMELEC. Nahaharap naman ngayon sa disqualification case ang isang local candidate sa Silang Cavite dahil sa kanyang solo parents joke. May 5 araw naman para sumagot sa disqualification petition ang isang kandidato sa Pasig dahil sa parehas na biro. Narito ang agenda report ng ating Mojo Joan Manalo. Naghain ng disqualification case ang solo parents party list laban kay Silang Cavite mayoral candidate Kevin Anarna, kaugnay sa kanyang pahayag tungkol sa solo parents. Matatanda ang sinabi ni Anarna sa isang sortie noong March 29 na ipaparaffle niya ang mga solo parent na lalaki at babae para bigyan ng libreng asawa. Lahat ng solo parents, bibigyan natin ng libreng asawa. This is not a form of punishment but as a message to everyone na huwag naman natin gawing biro ang pagiging solo parent and dapat iangat natin yung dangal at dignidad ng mga solo parents dahil hindi biro yung pinagdadaanan ng mga solo parents. Pinadalhan naman ng summons si Pasig Congressional Bet Ian Sia kaugnay ng motu proprio petition for disqualification ng COMELEC laban sa kanya. Kailangan daw itong sagutin ni Sia 5 days matapos matanggap ang summons. Matatandaan din na 2 show cause order na ang inihain ng COMELEC laban sa kanya. Nag-issue rin ng isa pang show cause order ang komisyon kay Cabiao Nueva Ecija Vice Mayoral Candidate Ramil Rivera. Ilan sa mga pinagbasehan ng COMELEC ay ang umano'y red tagging remarks nito na papasok sa labeling provision at ang pagbatikos nito sa mga kalaban niya na papasok naman sa gender-based harassment provision ng anti-discrimination guidelines. Si Rivera ang pang-8 lokal na kandidato na nakatanggap ng show cause order mula sa COMELEC. Isang pagsalaula sa demokrasya. Panibagong reklamo naman laban kay NTF-ELCAC Executive Director Ernesto Torres ang idinulog ng makabayan candidate sa COMELEC ngayong araw. Na-monitor po namin at meron kaming mga ebidensya na siya mismo ay nag-red tag kay Representative Arlene Brosas na ito po ay umani ng maraming reaksyon, mga death threats at kung ano-ano pa. Kaya naman, ang panawagan ng makabayan sa COMELEC, kami po ay humihiling sa COMELEC na kagyat na imbestigahan at mahinto ang ganitong klase ng red tagging at political harassment and discrimination against us.
Ayon sa COMELEC, hindi raw sila mag-aatubili na patawan ng election offense o disqualification case ang kahit na sinong kandidato, mapa-local man o national. Kaya muli itong nagpaalala na sumunod na lamang sa campaign guidelines para sa mas mapayapang election season. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Political harassment lang. Yan ang sagot ng vendors party list sa disqualification case na isinampa ng kontradaya laban sa kanila. Mariin naman itong itinanggi ng poll watchdog. Nagbabalik si Joash Malimban para sa detalye. Sa tingin ko naman, qualified talaga kami. Umalma ang vendors party list sa disqualification complaint na inihain laban sa kanila. Sa reklamong isinumite ng kontradaya noong April 15, sinabi ng convener na si Danilo Araw na hindi kumakatawan sa vendors o kahit na anong marginalized sector ang top 3 nominees ng grupo. Depensa nila, hindi naman daw kinakailangang kabilang sa isang underrepresented sector ang isang tao para kumatawan sa isang party list group. By-nominee rin daw sila na maituturing na tunay na vendor. Kasama kasi sa mga nagsumite ng verified answer kahapon ang vlogger na si Deo Balbuena o mas kilala sa pangalang Diwata. Sa desisyon nga po ng Supreme Court sa atong paglaom versus COMELEC, sabi po ng ating Supreme Court, hanggat merong isang qualified nominee, hindi maaaring makancel ang registration ng party list. At alam po ninyo, kung ang isang tao ay naniniwala na hindi kwalipikado ang isang party list nominee, meron pong nararapat na kaso na dapat i-file. Hindi po ito complaint for cancellation. Dapat po nag-file sila ng petition to cancel the nomination. Dagdag ng party list group, maituturing daw nila itong political harassment dahil sa dami ron ng mga party list, sila ang pinuntirya. Tataka nga lang din ako kasi di ba sa dami nga na nag-file ng party list pero sa vendors lang nagkaroon ng ganito. Pauna nang sinabi ng kontradaya na pinag-aaralan na nila ang pagsasampa ng reklamo sa iba pang mga grupo. Ayon kasi sa kanilang naging pag-aaral, 55% ng mga tumatakbong party list group hindi kumakatawan sa mga marginalized o underrepresented sector. Sadyang nauna lamang daw ang vendors party list sa kanilang mga tinitingnang grupo dahil mismong sa kanila na nanggaling na ang kanilang top 3 nominees malalaking negosyante at kontratista. Buti sana kung meron kaming sapat na pinansyal na rekurso para matukoy yung lahat at ma-file ng disqualification case lahat ng 86 na na-flag namin. Siyempre, simpleng tanong lang, nasaan kaya ang sagot ng vendors party list noong February 2025 nung nilaunch namin ang aming dataset? Kasi kung susuriin sa aming dataset mula pa noong Pebrero, may mga issue na kaming ni-raise, hindi lang sa vendors party list, kundi sa iba pa. Ngayon lang nila piniling sumagot at yung parang sinasabi pa nga ay sinisingle out daw sila. Siyempre, kailangan may masampulan. Dagdag ng kontradaya, oras na para questionin mismo ang interpretasyon sa Party List Act. Dahil lang dapat na boses ng mga nasa laylayan sa Kongreso, dinodomina ng mga mayayaman at makapangyarihan. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionario News Channel. Superstar at national artist na si Nora Honor hinatid na sa kanyang huling hantungan sa libingan ng mga bayani. Susunod yan sa Agenda. Traffic check muna tayo ngayong Martes. Sa EDSA Ortigas Flyover, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan papuntang Mega Mall. Pati na rin sa northbound lane. Light naman ang southbound lane. May lehitimong travel agency at law firm pero kilala rin bilang isang leader umano ng isang kidnap for hire group. Yan ang profile ng main suspect sa Anson Kidnap Slay case. Ang detalye sa Agenda Report ni Andrea Salve.
Malaalis guo ang galawan ng isa sa mga suspect sa pagkidnap at pagpaslang kay Filipino-Chinese bilyonaryo Anson Ke. Base sa nakalap na impormasyon ng PNP, dekada 90 pa nang dumating sa Pilipinas si David Tan Liao. Pero taong 2016 na nang siya ay magparehistro. Siya ang sinasabing pinuno ng isang kidnap for hire group sa bansa. Remember po the Guo case na pumasok po siya. So medyo ito po yung tinitingnan natin ngayon na similar po na pinaniniwalaan po natin na spurious po yung kanyang birth certificate. Dalawang negosyo ang hinihinalang pagmamay-ari ni Liao, isang travel agency at isang law firm sa Santa Cruz, Maynila. Mayroon itong government IDs at sa impormasyong natanggap ng Billionaire News Channel, opisyal pa ito ng isang local anti-crime group. Maliban dito, sa kabila ng mga nakalipas nitong kaso, may hawak din itong Type 3 LTOP o lisensya para makapagmay-ari ng 6 hanggang 10 armas. Sa questionable nitong background, paano nga ba nangyari ito? Ayon sa PNP, kanila na itong iniimbestigahan. Una nang nilinaw ni PhilChai Civic Leader Teresita Angsi na walang koneksyon sa Pogo ang biktimang si Ke. Anya, tanging ang kidnappers ang sangkot sa Pogo. Pinatotohanan naman ito ng mga na-recover na computers sa apartment na ginamit ng mga sospek bilang hideout. Hinala ng pulis, ang lugar ay posibleng naging pugad din ng scamming. May magkakautang na malalaki, may mga business dealings related to Pogo. So ito po lahat ang tinitingnan natin. Yung mismong bahay po ay meron po siyang indication na maaaring itong bahay po na ito ay nagamit o ginagamit for Pogo operation. 6 na kidnapping cases ang kinasasangkutan ni Liao. Pawang Chinese nationals ang mga biktima na nagsimula taong 2022. Mahigit 1 dekada mula nang maaresto ito sa unang pagkakataon dahil pa rin sa kidnapping, gamit naman ang ibang pangalan. Gaya sa mga teleserye, bitbit ni Liao ang iba't ibang alias: Xiao Changjiang, Yang Jianmin at Michael Agadyong. Tinitingnan pa ng pulisya kung iisa lang ba ang utak sa lahat ng kidnapping na kinasasangkutan ni Liao. Sa kaso ni Ke, nanindigan ng PNP na to kill ang intensyon ng mga salarin. Kung paanong umabot sa panghihingi ng ransom sa pamilya, tumanggi muna silang magbigay ng pahayag habang gumugulong ang case build-up sa pagtukoy sa mastermind ng krimen. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. At makakausap natin ngayon si Volunteers Against Crime and Corruption President Arsenio Boy Evangelista. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi sa iyo. Greetings of peace, justice, and truth from Volunteers Against Crime and Corruption. Opo, marami pong salamat. Naaresto na po ang ilan sa mga suspect sa pagdukot at pagpaslang kay Anson Ke. So would you consider this case already solved? Doon sa narrative ng PNP, this is a case solved. Tama po yung sinabi nila, this is a case solved, but it is not a case closed. Case solved simply because po nag-file na sila sa prosecutor's office ng summary of information, filing cases of homicide doon sa 3 na na-account ng PNP. So ang case closed, it will take years. No? In my case, it took me 12 years for a case para pwedeng tawagin case closed. After yung finality of judgment in the firm ng Supreme Court, then we called it case closed. Opo. Meantime, ang sinasabi nila, tama naman ang PNP doon. Simply because nakapag-file na po sila. But do sa mga mastermind, yun, hindi siya included do sa initial information na na-file ng police against dito sa 3. Corina. So may mga ulat po na yung alleged mastermind, ito nga pong si David Tan Liao, ay nakakasama po o nakasama ng biktima sa ilang mga business or mga social circles or events. Ano po ang masasabi ninyo rito? Talagang modus ito? Tama po yun. Napakagaling niya. As a matter of fact, ito si David Tan Liao, he was arrested way back 2008. So, ng NBI, but he was able to post bail at nakawala, no? So, we are talking of 4 presidents, no? Na siguro yung nefarious activities niya, ginagawa niya,
At una, noong 2008, and part ni Presidente Gloria. Then yung pangalawa, after is Pinoy. Then after Pinoy, Duterte. And ito, nandito siya, finally. No? Ang sinasabi ng PNP, confirm, na meron siyang high-profile cases, involved po siya sa 5 cases. Ito yung recorded, summarized, analyzed, validated. Baka nga meron pang mga ibang cases na involved to si David Tanliao na hindi na hindi na record or hindi na account. So, ang ginagawa niya, those contents, materials, photos with high-profile personalities, senators, public figures, even Governor Chavit na nakita natin. So, ito yung ginagawa niyang siguro leverage or assessment for HVT, yung mga high-value targets na feasible for kidnapping for ransom. At para magmukha siyang lehitimo. Tama po. Opo. To legitimize his sa society, do sa inner circle, para makapasok po siya do sa inner circle. May impormasyon po ba kayo tungkol sa cryptocurrency daw ang ibinayad na ransom ng pamilya ni Ke? Yung information coming from us doon sa mga Chinese business community, nagtatali po kami sa pronouncement na it was done yung e-commerce through the use of electronic transfer, yung kaya mabilis ang transfer. Kaya nga ito ang magiging problema. This is a question kung paano nilang makukonvict ng mastermind yung certainty of probable cause that will lead to conviction, prosecution, and conviction kung crypto ang binayad. Kasi hindi po mahuhuli to in the act receiving the ransom money. Panay electronic po to. Now, this is a call. Sana magkaroon kayo ng resource person from the AMLAC, Anti-Cyber Crime Group, kung mapapakinabangan. Kung matitrace po nila yung recipient ng ransom money. Kung may mga footprints ba, maiiwan ito. Unless na mapatunayan nila yan, baka hindi tatayo sa korte kasi nga hindi naman nila nahuli receiving the ransom money unless they have additional corroborating statements coming from mismo itong 3 witnesses. No? At ayun, kaya siguro na di-delay, natatagalan yung second presentation ng PNP to identify kung sino ba ang mga mastermind. I believe may binabanggit sila na 2 pang Chinese nationals. Kumpirmado po ba ninyo, sir, na talagang mas marami ngayon ang kidnapping kumpara sa ibang mga, sabihin na nating administrasyon? Actually, for the longest time, for the past many years, tuloy-tuloy naman po ang kidnapping. Kaya lang po, na-highlight nga lately because of yung mga nakukuhang like yung moving backwards. Yung, remember yung 40-year-old student from Taguig, kinidnap, pinutol yung daliri, and other Pogo-related cases. In the advent na pumasok nga yung Pogo dito during Duterte's time na Pogo-related kidnappings. At pero before noon, yung traditional kidnapping, nandiyan naman yung contiguous din. Nandiyan yung mga Waray-Waray Group, Usamis Kidnap Group, Abuyog Crime Group. Ito yung mga well-organized groups na known sa atin. But na-neutralize na yan way back nung NACTAP sa PACER. So panawagan na lang po ninyo sa PNP at kay PBBM sa harap po ng mga kaso ng kidnapping at iba pang krimen. Okay, this is a call for the executive, make a strong statement. Because pag merong pagtaas, rising cases ng kidnapping, it is a direct blow sa ating future economy, security. That is also tantamount to other issues, like tourism, food security, healthcare. Everything will suffer, especially yung tourism. One, alam naman po natin, ang bansa natin is a tourist or driven
country na ang daming turista. Sino naman ang gustong pumunta sa atin pag baksak ang peace and order or public order? And for sure, magkakaroon po ito ng capital flight sa mga negosyante. Ayan. Yun ang call namin sa executive. Make a strong statement na magiging policy yon. Kamay na bakal to address all index crime, non-index, major crime, serious crime, focus crimes. Ang daming ho nilang tawag Pero bottom line, we give us back, balik niyo po sa amin ang trust and confidence ng Filipino people. Okay. Maraming salamat, BACC President Arsenio Boy Evangelista. Patuloy ang pakikiramay para sa superstar ng pelikulang Pilipino na si Nora Honor. Sa huling gabi ng kanyang lamay, muling pinatunayan ng mga dumalo na si Ate Guy ay minahal, hinangaan at kailanmay hindi malilimutan. Yan ang agenda report ni Erica Christensen Lee. Tuloy ang buhos ng pagkikiramay sa mga naulila ng National Artist for Film and Broadcast Arts, si Nora Cabaltera Villamayor o mas kilala bilang Nora Honor o Ate Guy, ang superstar ng Philippine cinema sa last night of her wake sa Heritage Park kagabi. Ilan sa mga dumating sa lamay sina Pen Medina, John Arcia, Kailin Alcantara at Attorney Salvador Panelo na all praises sa husay ni Ate Guy. Pen Medina will always remember the superstar. Sa pagiging jolly at cowboy nito, lalo na daw tuwing may get-together. Present din si Tirso Cruz III na sinariwa ang kanilang love team. Personal ding nakiramay sina President Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Ikinwento nila Lotlot, Matet at Ian ang kanilang huling sandali kasama ang kanilang mommy. She's been suffering with COPD for a long time. At kinakaya niya. Dahil ayaw nga niya ayaw niya may nag-aalala sa kanya. Drain na po kami, sa totoo lang. Sobrang sakit ng nangyari. And siguro naman po na-witness niya yun, pati sa mga interviews. Siguro masasabi ko lang na mahal na mahal ka namin. Alam kong mapayapa ka na. Kasama mo na ang Panginoon. Sana gabayan niyo kami lagi. Kaming magkakapatid, pamilya mo. Kaming mga mahal mo sa buhay. We love you so much. I'll see you in time. Meron po kami mga hindi pagkakaintindihan na maraming times na hindi po kami nakakapag-usap. Mga kapatid ko po nakakausap nila si Mami, pero ako po hindi masyado. So, kaya ayoko pong magsalita dahil I am still full of regret. Yun po, pero sabi naman yun po, huli daw pong nawawala kapag paano na yung pandinig. Sana po narinig niya ako. Sana po narinig niya na nandun po ako. Alam mo naman kung ano po yung sinabi ko po sa inyo, ma. Mahal na mahal ko po kayo, Mami. Pahinga na po kayo. Una na ring nagbigay ng tribute sa yumaong aktres sina Bong Revilla, Jamie Rivera na naghandog pa ng awitin para kay Ate Guy, Rosana Roses, dating Pangulong Joseph Estrada, kasama sina Senators Jinggoy at JV Ejercito. Mula sa Heritage Park sa Taguig, dinala ang labi ni Nora Honor sa Metropolitan Theater sa Manila para sa isang necrological service na pinangunahan ng National Commission for Culture and the Arts at Cultural Center of the Philippines. Naroon
ng mga pinakasikat na bituin sa mundo ng showbiz gaya ni Charo Santos Concho, kapwa national artist na sina Ricky Lee, Ryan Cayabyab, Alice Reyes, Jose Javier Reyes at June Lana. Naroon din sina Manila Mayor Honey Lacuna, Vice Mayor Yul Servo, Diplomatic Corps at Philippine Navy. Ayon sa screenwriter ng maraming pelikula ni Honor na si Ricky Lee, kabilang ang iconic film na Himala, Nora is a rebel who went against the status quo. Na maalam man, the superstar will continue to shine sa pinilakang tabing and in the hearts that she captured in her art. Para sa Agenda, Erica Christensen Lee, Billionaire News Channel. Matapos ang necrological service ay inihatid na si Nora sa kanyang huling hantungan sa libingan ng mga bayani. At gaya sa kanyang burol, maraming tagahanga ang bumisita sa puntod ng superstar para muling magbigay pugay. Yan ang agenda report ni Hannah T. Live nag-uulat mula sa libingan ng mga bayani. Hannah, go ahead. Corina, dineklara ni Pangulong Bongbong Marcos ang araw na ito bilang National Day of Mourning dahil nga sa pagkamatay ni national artist at superstar Nora Honor at naka-half-mast ang Philippine flag sa lahat ng government offices ngayong araw. Sa panahon ng puro mestiza at untouchable na mga artista, si Nora Honor ang nagpatunay na pwede at kaya ng isang simpleng Pinay na maging aktres. Para yan kay Dottie na matagal ng supporter ng superstar. Alam mo, naging inspirasyon to ng maliliit na tao. Pwede palang mangarap. Naku, Tigay, pinayak mo na naman ako. Yun lang, kaya lahat ng mga tao nabuo ito. Hindi mo akalain ng tatanda na bakit nandito pa. Kasi naging inspirasyon eh. Ang maliit pala, pwede palang umakyat. Naimpluwensyahan daw silang magkakapatid ng kanilang ina na nooy di raw mabubuo ang araw kung di mapapanood si Nora Honor sa TV. Ang ibang fans ni Nora, binalikan ang kabaitan ng superstar nang dalhin na siya sa kanyang huling hantungan. Anong kabataan po ng nanay ko, pinanganak niya ako, mayroon na po akong nananaytay sa aking mga ugat ay isang dugong Nora Honor. Lagi namin siya nakakasama at napakabait po niya. Lagi po siyang may time para sa mga fans niya. At hindi po siya nakakalimot magpasalamat sa lahat ng mga fans. Nasa libing din ang ilang mga malalapit na artista sa superstar, gaya ni Imelda Papin, Iza Calzado at maging sina PDP Laban President at Senador Robin Padilla, Senador Bongo at senatorial candidate at aktor na si Philip Salvador. Bago mag-alas 9 ng umaga kanina, dumating sa Metropolitan Theater ang mga labi ni Nora bago dinala sa libingan ng mga bayani. 2022 nang ginawad sa kanya ang pagiging National Artist for Film and Broadcast Arts. Nabigyan ng pagkakataong makapasok ang ilang fans para mabisita si Nora. Mula pa Malolos, Bulacan si Danny, nadala ang framed photo nila ni Nora na halos 4 na dekada na. Napakabait po niya sa fans. Hindi ko makakalimutan lahat ng naitulong niya sa akin. Pamasahe pag-uwi ako, nauubusan ako ng pamasahe pa uwi ng Malolos. Binibigyan ako 2 pesos pa lang noon, ang pinakamalaki na. Mama Guy, mahal ka namin. Alam kong masaya ka na. Love you, Mama Guy, love you. Dumalaw sa huling araw ng lamay si Pangulong Bongbong Marcos kahapon, kasama si First Lady Liza Araneta Marcos. Sinamahan sila ni Presidential Communications Secretary Jay Ruiz. Dumalaw din sa lamay ang kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos. Inalala pa ni Senadora Amy ang shooting ng Himala sa Ilocos, ang pelikulang umani ng sikat na linya ni Nora na walang himala. Binawian ng buhay si Nora Honor nitong April 16 sa edad na 71 dahil sa acute respiratory failure. Corina, come and go ang fans dito sa libingan ng mga bayani hanggang ngayong gabi at katabi ng mga labi ni Nora Honor ang puntod ng direktor na si Ishmael Bernal na naging director ng sikat na pelikula na Walang Himala. Yan ang latest dito sa Taguig City. Balik sa'yo, Corina. So ito, Hannah, ay open to the public, ano? Open to the public ba yan or is it a limited engagement?
Yes, Corina, actually open to the public ito no, magmula pa doon sa naging necrological services sa Metropolitan Theater kanina. Hanggang ngayong gabi, meron pa rin tayong mga nakikitang fans na actually tumatambay dito sa tabi ng puntod ni Nora Honor. Corina. Maraming salamat, Hanati. Nag-uulat live mula sa libingan ng mga bayani sa Taguig. At isa pang malungkot na balita sa showbiz industry, pumanaw na rin sa edad na 70 ang OPM icon na si Haji Alejandro. Kinumpirma yan ng kanyang pamilya sa isang pahayag nitong Martes. Wala pang detalye sa sanhi ng kanyang pagkamatay, pero kamakailan lang isinugod si Haji sa ospital dahil sa stage 4 colon cancer. Nakilala si Haji noong 70s at 80s bilang kilabot ng mga kolehiyala. Ilan sa mga sikat niyang kanta ay Kay Ganda ng Ating Musika, Panakip Butas at Nakapagtataka. Nakikiramay po kami sa mga naiwan ng singer at actor. VP Sara, tiwalang mananalo sa impeachment case laban sa kanya. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo. Sa EDSA Guadalupe naman, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa north at southbound lanes. Kumpiyansa ang kampo ni VP Sara na mananalo sila sa impeachment trial. Nasa Cebu ngayon ang bise para bisitahin ang kanyang mga kamag-anak doon. Giit niya, puspusa ng paghahanda ng kanyang depensa laban sa mga reklamong betrayal of public trust, graft and corruption at iba pang mabibigat na kasong isinampa ng Kamara. Sa July 30 ang tentative schedule ng kanyang paglilitis sa Senado. Hindi ko naman masabi no kung ano yung preparations ng mga abogado sa impeachment. Pero nung pag-uwi ko galing The Hague ay nag-meeting kami dahil isa din yon sa mga inaasikaso ko. At sinabi nila that they are more than confident in winning the impeachment trial, impeachment case. Sa parehong panayam, inamin niyang wala raw talaga siyang balak sumali sa kampanya ngayong midterm elections. Pero binago raw ito ng pag-aresto sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagdating namin doon sa The Hague, nagtanong na naman si Pangulong Duterte kung pwede ba daw ako tumulong sa senators, 10 senators ng partido niya dahil naiwan sila dito sa Pilipinas. At sinabi ko sa kanya na okay, since wala ka naman na doon sa Pilipinas, pwede akong tumulong. Habang todo ang pagpapamalas ng galing ng Estados Unidos at Pilipinas sa balikatan ngayong taon, umaalma ang China. Banta raw ang joint military drill sa seguridad ng rehiyon. Ang detalye sa Agenda Report ni Francis Folde. Binisita ni U.S. Marine Forces Pacific Commander at U.S. Exercise Balikatan Director Lieutenant General James Glynn ang AFP headquarters sa Camp Aguinaldo. Sinamahan siya ni AFP Vice Chief of Staff, Lieutenant General Jimmy Larida sa pag-ikot. Tinalakay nila ang impact ng 3 linggong annual joint military drill, tampok ang full-scale battle scenario. Sa ika-40 pagsasanay, ipinagmalaki ni Glynn ang highlight ng War Games 2025. Ito ang Integrated Air Missile Defense Simulation na inaasahang personal na papanoorin ni PBBM. Kaugnay nito, gagamitin ang ilang sophisticated US weapon kabilang ang Nemesis Anti-Ship Missile System at US Typhoon Mid-Range Missile System na unang ginamit noong 2024. Bukod pa ang Marine Air Defense Integrated System o MADIS na isang short-range platform specialized sa pagpapabagsak ng drone. We stand as Balikatan means shoulder to shoulder with the Philippines and the United States and all of us with a commitment to peace
and a dedication to security throughout the Indo-Pacific. And it is why in Balakatan 25, 40 iterations later, you will experience that we will push ourselves individually further and our equipment and our capabilities to the edge of what their capabilities are in a commitment to a free and open Indo-Pacific. Agad bumuelta ang Beijing. Ayon kay China Foreign Ministry spokesperson Guo Jiakun, kinokompromiso ng Manila at Washington ang regional stability. The Philippines, in collusion with countries outside the region, conducts large-scale military exercises, introduces and deploys strategic and tactical weapons, undermines regional strategic stability, damages the region's economic growth prospects, and openly stands on the opposite side to regional countries. This has already aroused strong aversion and opposition from regional countries. Una rito, sinabi rin ng China na iligal ang pagpasok ng Philippine Frigate sa Scarborough Shoal nitong weekend. Ayon sa Chinese Navy, nilabag ng Pilipinas ang soberenya at mga batas sa karagatan ng China. Sagot naman ng Philippine Navy, nagsagawa ng routine maritime patrol ang BRP Apolinario Mabini sa Bajo de Masinloc at matagumpay raw nitong naisagawa ang misyon base sa ruta nito. Muli rin itong giniit na sakop ng territorial sea ng bansa ang Bajo de Masinloc. Baluktot na impormasyon din daw ang kwento ng China na para sa internal audience nila. Para sa Agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel. Positibo ang pananaw ng mga opisyal ng BPI kahit may banta ng global recession dahil sa trade war sa pagitan ng Amerika at China. Sa katunayan, maganda ang kita ng bangko sa first quarter ng 2025. Ang detalye sa agenda report ni Sujin Kim. Record-breaking ang naging 2025 first quarter performance ng Bank of the Philippine Islands. Pumalo sa mahigit 16 billion pesos ang kita ng BPI. 1.3 billion pesos o 9% na mas mataas kumpara noong 2024. Ito na ang ikatlong sunod na taon na nalampasan ng BPI ang kanilang record net income. Sa kabila ng banta ng global recession at US-China trade tensions, nananatiling matatag ang operasyon ng BPI dahil sa kanilang strategy na pagpapalawig ng consumer at MSME lending, digitalization ng mga produkto at pagpapalakas ng wealth business. Obviously, there are some headwinds this year, right? We think we need to be very mindful of what happens in the global economy. There's a lot of talk, a lot of possibility about the global recession. I guess we'll have to just wait and see. We have to see where the tariffs actually land. We have faith that our economy is a consumption economy. Naitala ang double-digit loan growth sa unang quarter, kung saan ang non-institutional lending tulad ng mortgage, auto at personal loans ay lumago ng halos 30%. So basically, we expect loan growth to be in the low teens area, maybe in the 12 to 13% area. That's fairly consistent with our expectation for the year. Pati ang credit card business, patuloy ang paglobo dahil sa mataas na consumer spending nitong unang bahagi ng taon sa essentials at travel. We're still expecting growth for 2025. Credit cards largely driven by consumption. And we see that continuing in the first quarter of 2025. Samantala sa wealth management, target ng BPI ang 15 to 18% growth sa assets under management mula sa kanilang mahigit 1.53 trillion pesos noong 2024. Sa kabuuan, patuloy ang pagpapaigting ng BPI sa kanilang digital channels, data-driven lending at branch transformation na nakatulong din makapag-ambag ng 5 million new customers sa loob ng 2 taon. Para sa Agenda, Sujin Kim, Billionario News Channel. Profitable year naman para sa Globe ang 2024 pero aminado ito na tumitindi ang kompetisyon sa telecom sector. Nagbabalik si Sujin Kim. The ambition is clear to all of us at Globe. Ito ang malinaw na direksyon na inilatag ng bagong presidente ng Globe na si Carl Cruz sa loob ng 5 taon. Nitong 2024, umabot sa 165 billion pesos ang service revenues ng Globe, pinakamataas sa kasaysayan ng kumpanya. Ang core income naman umakyat sa 21.8 billion pesos. We do have a commitment to our shareholders to ensure that EBITDA
is about 50%. So being able to operate within a very good operational expense structure. Aminado ang Globe na konserbatibo ang low to mid single-digit growth target nila para sa taong ito. Pero umaasa sila na lalaki pa ito dala ng paglago ng enterprise accounts at fiber broadband segment. You also have to remember that mobile is 75% of the top line. So it's going to drive a lot of the growth moving forward. Now, what we need to do is to become more efficient to be able to maintain that 50% margin, because that 50% margin will also allow us to reinvest more into CapEx to be able to fund that CapEx, because we will not stop investing to be able to serve the customers. Sa harap ng tumitinding kompetisyon, nilalagay ng Globe ang AI sa sentro ng kanilang network operations, lalo sa paninigurong wala ng service interruption. We employ predictive AI for predictive maintenance on the network, such that the concrete value of that is a month before a site goes down, we are able to predict it. Isa ring inaabangan ngayong taon ang pag-IPO ng GCash. So when the market opens up, if we find a window where the valuations we're getting and the interest we're getting is appropriate and acceptable, then we will push that button to trigger the IPO. Samantala, sa ngayon, target ng Globe na pataasin ang kanilang data center capacity mula 33 megawatts hanggang sa 52 megawatts sa 2026. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Sand sculpture sa India inalay para sa yumaong Santo Papa. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Tuesday rush hour sa Commonwealth Tandang Sora. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan papuntang Fairview. Light naman sa kabilang lane. Umaapela ang operator ng Masungi Geo Reserve kay PBBM na manghimasok na sa sigalot sa pagitan nito at ng DENR. Dinepensahan din ng Masungi ang mahal na entrance fee nito. Ang detalye sa special agenda report ni Paulo Barcelon. Ngayong Martes, Abril 22 ang Earth Day. Simula ng linggo para sa mga tagapangalaga ng Masungi Geo Reserve sa Baras, Rizal. Mahigit isang buwan na rin nang kanselahin ng DENR ang kontrata nito sa Blue Star Construction and Development Corporation na siyang parent company ng Masungi Geo Reserve Foundation. Sa kabila nito, tuloy lang ang operasyon ng Masungi. Kwento ng kanilang Director for Advocacy na si Billy Dumaliang, dahil sa nasabing kautusan, mas dumami pa raw ang mga kabataang nais maging bahagi ng kanilang team. Nagkaroon ng mas madaming engagement with the public, mas maraming gustong pumunta para makita ko anong nangyayari dito, ano ba talagang ginagawa dito at paano sila makakontribute. Naglalaro sa 1,500 pesos kada bisita pag weekdays at 1,800 naman kapag Sabado at Linggo ang conservation fees sa Discovery Trail ng Masungi. Mas mahal kung ikukumpara sa Lamesa Eco Park sa Quezon City na 20 pesos sa mga non-resident at libre naman sa mga taga-QC. Mahal din kung ikukumpara sa kalapit na Upper Marikina River Basin na 30 to 50 pesos ang base entrance fee at may bukod pang bayad para sa mga gustong magsagawa ng shoots at mag-prenup. Depensa ng Masungi, hindi ganong kadali ang gastos para mapanatiling maganda at maayos ang Geo Reserve, lalo't umaabot ito sa lampas 10 milyong piso kada taon. Non-stock non-profit corporation din ang Masungi Geo Reserve Foundation. Lahat po ng conservation fees na nakokolekta dito ay napupunta sa sahod ng mga rangers, sa maintenance, sa tools, sa pagbibili ng seedlings para sa pagtatanim at sa malalaking operating cost. No? Hindi po mura, hindi po cheap no, ang pagpapatakbo, pangangalaga sa ganitong kalaking lugar. Isa ang paniningil ng entrance fee sa mga nakita ng DENR na dahilan para kanselahin ang kontrata sa Blue Star. Kabilang din dyan ang umano'y hindi pagtatayo ng Blue Star ng nasa 5,000 housing units na nakasaad sa kanilang Special Joint Venture Agreement noong 2002. Depensa ng Blue Star,
paano raw maisasagawa ang pagtatayo ng mga bahay kung mismong ang DENR umano ang hindi humahanap ng paraan para malinis ang mga loteng dapat sana ay para sa proyekto. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang DENR sa Bilyonaryo News Channel dahil tuloy-tuloy daw ang isinasagawang pagdinig ng Senado ukol sa Masungi issue. Pero para sa mga tagapangalaga ng Masungi, ang goal natin, ang purpose natin is to conserve the landscape forever. No, and we use tourism as a tool to achieve that, to get self-sustaining funding, to be able to advocate for the place to people who would otherwise not care for the landscape. So hindi siya conservation for tourism, it's tourism for conservation. nananawagan din sila kay Pangulong Bongbong Marcos na bigyan din ng atensyon ang Masungi. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Bilyonaryo News Channel. Mula sa vigils hanggang sa mga misa, sa iba't ibang paraan inaalala ng mga Katoliko si Pope Francis. Sa India, dinaan ito ng isang artist sa malaking sand sculpture. Tampok sa obra sa Puri Beach ang imahe ng Santo Papa na nagdarasal at nakangiti. Pagpupugay sa kanyang warm aura na minahal ng milyong-milyong devotees. May nakasulat din itong Rest in Peace, Pope Francis. Today is a huge loss to around the world. Every corner is paying tribute through in different way. We as an artist, we have created this sand sculpture of Pope, around 8 feet height of sculpture. We have used around 8 tons of sand to pray our tribute through the sand. Nitong Lunes lang nang namatay si Pope Francis dahil sa stroke at heart failure. Siya ay 88 years old. Talagang Talagang ang tunay na naging simbolo ng pagpapakumbaba at saka pagtulong sa mahihirap itong si Pope Francis. Kasi nagtataka ako, Pinky, bakit ang daming apektado, hindi ba? Naiiyak talaga sa kanyang pagpanaw. Kasi siguro dahil siya'y naging makabago, progresibo, pero tapak sa lupa na Santo Papa. Pope of the people and Pope for the poor. Yun ang tawag sa kanya. At syempre, napaka-importante yung kanyang pagbisita sa atin dito. Yes. Sa ating bansa, January 15, 16, 17, 18. 4 na araw siyang nagpunta dito sa Pilipinas and of course visited Tacloban and Palo sa Leyte. At kailangang ipagdasal natin mabuti kung sino ang kanyang magiging kapalit. Napakahalaga, lalo na sa mga panahon ngayon sa mundo. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. At ako naman si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo. At ang balita may agenda.